Julia, kay DJ Chacha, tungkol sa sahod at gastusin. Ito gusto ko itong sinabi ni Julia na to. Sige, ano ba yan? Regarding sa sahod at gastusin ng Pilipino. Sabi niya, napapansin ko kasi, ito quote napapansin ko kasi tumataas ang gastusin, ang bilihin, lahat, pero ang sweldo hindi tumataas. So sana, ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. yun, machismis na araw sa inyo, mga kamarites. Ito na naman ang inyong paboritong Squirtle. Tito pala. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong Tito Macho Chismoso. Kasama niyo rin po ako, si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas na ngayon ay in shiny shimmer. Oo nga, shine light, nagka-diamond. At ito ang Marites on Air! Woo! Ayan na. Kamusta kayo guys? Ito na naman kami at meron naman kaming bagong latest tatlong chika sa inyong araw na ito. Simulan natin to ng maganda, positive vibe. Blessing ito. Siyempre, lahat ng mga nagkakaroon ng bahay, blessing talaga. Oo naman. Mahal magpatayo ng bahay. Sim, and siyempre, we're talking about Tuesday Vargas. Yes, hindi si Wednesday Adams, kundi si Tuesday Vargas na pinakita ang kanyang bahay sa Quezon City na bagong bahay. Oo, bagong sa vlog to ni Karen Davila. So biro mo, nagbablog na lahat ng mga news, ng mga broadcasters, no? Oo, parang simula nung nawala ng franchise ang ABS, nagkaroon silang maraming time. Oo, si Julius Babaw, Corina, ngayon si Karen Davila naman ngayon. Oo. Anyway, mas maganda naman kasi mas personal yung atake nito mga vlogs na ito. Sabagay, hindi sila confined sa kung ano yung gusto ng network na so talaga nagagawa nila yung gusto nila. Kaya nga nakita yung mga ng Oo nga pala. Dahil dyan sa mga vlogs na yan. Mga ganyan. Diba? So mabalik tayo kay Tuesday. Proud na proud siya na sinabi niya na wala pong kinuha sa kaban ng bayan. Purong pawis at dugo ko lang po yan. Ang ganda ng statement niya na gano'n. Talagang tamaan dapat tamaan. Naman kayo sa medyo. Siyempre, kahit naman ako, pagka gano'n, proud na proud akong tinayo kong bahay na ito na gamit sariling pawis at dugo kong ginamit. Ito, walang halong, fraud. Katulad nun, 2 years ago, nakapagpatayo din kami. Siyempre, kahit 2-story lang yun. And maliit lang, parang 45 square meters lang yata yun. Ilang hectares? Ay, grabe, hectares. 45 hectares. Hindi, 45 square meters lang. Pero mataas building, hindi naman. 2-story. 2-story. Pero syempre, proud na proud kami. Kasi nga, galing yun sa, dugo, pawis, puyat, luha. Lahat na yata nandun. Well, ganun talaga, guys. Pag nagpapatayo ka ng bahay or may pinupundar kang bagay, pag nakuha mo lahat yung pinaghirapan mo, napakasarap ng feeling. Lalo nang makikita mo siya araw-araw. Ay, pinundar ko, ilang lunch ang tinis ko hindi kainin. Diba? Ilang lunch ang kinain ko, nag-siomai rice lang ako. Hindi ako namasahe. Nag 1, 2, 3 lang ako. Pride and joy. Pride and joy. So, masarap sa feeling yung gano'n. And syempre, masarap sa feeling na nakakatulog ka nang wala kang ninanakaw. Oo naman. Hindi ka nang lalamang. Diba? Ang laki-laki nga ng bahay mo, ilang ektarya nga yun. Pero tapos mapupunta ka lang sa Senate hearing, wala rin kwenta, di ba? Mapifreeze lang. Mapifreeze lang lahat. Mapifreeze yung asset, no? Babatiin pa yung gate mo ng mga putik, di ba? Di ba? Ayan. Pero at least mo na mag-British accent. Ayun lang, hindi na rin marunong. Anyway, balik tayo kay Tuesday. Yan, naninirahan sa bahay kasama ang kanyang anak na may maliit na food business. May food business sila Tuesday, no? Na, mostly, Asian. Vietnam. Vietnamese mga pho, pad krapao. Ano pa isa? Yung Japanese? Char siu naman. Char siu pork. Yung lalagay sa ramen. Diba? Yung manipis na pork. So, mostly ganun yung business ni Tuesday. Sarap yan. Diba? Sarap. Parang gutom ko rin ako. Parang gusto kong... Baka po may mag-sponsor dyan, ramen o kaya pho. So, yun nga, balik tayo. Ayon kay Tuesday, ginawa niya ng lahat ng paraan para itayo ang bahay. Lahat ng racket,
pinatulan ko, sabi niya. Gano'n naman talaga. Kapag may pangarap ka, lalo na bahay na napakamahal. Pasukin mo lahat ng racket. Huwag lang illegal Oo. Pero marami rin gumagawa noon. Pinapasok kahit illegal. Pinapasok illegal na sa... Rumaraket ng illegal. Delikado yan. Alam mo yan, sa panahon ngayon, di ba? Kasi yun yung mabilis na paraan. Mabilis na paraan. Pero doon tayo sa malinis. Doon tayo sa malinis, wala tayong natatapakang tao. At alam mo yun talagang masarap sa feeling na matulog nang wala kang nilalamangan. Yung hindi galing sa basura. Basura daw. Basura. Pero ito si Tuesday, bata pa lang may entrepreneurial mind siya talaga. Talagang na nagbebenta siya ng sweets. Yan, mga snacks para may pambili siya ng gusto niya ko yung baon sa school. Naranasan mo ba yun nung bata ka? Alin? Hindi, ang naranasan ko, ako yung bumibili. Ako yung bumibili sa kasama classmates. Mayaman ka. Ako naranasan ko yun, nagbebenta ako ng Indian mango, bayabas. No? Ito bigat ng pog mo. Probinsya. Hindi naman may plastic akong dala-dala. Yung mga bayabas na Buko. Huwag na. Buko. Hindi, ang buko sa amin hindi binibenta. Hinihingi lang. Talaga? Ang binibenta sa amin yan, mga bayabas, Indian mango. Quezon kasi, no? Quezon. Santol. Yan. Naakyat sa puno tapos kinabukasan bibenta sa school. Yan. Naranasan ko rin. Hindi ko naranasan magbenta or kung ano man sa school. Pero yung anak ko, yung panganay ko, ginagawa niya, nagko-crochet siya. Ay. Tapos binibenta niya sa mga classmate niya. Yung anak ko, tapos, niya yung pagko-crochet. Pagko-crochet. Ewan ko, parang yung mga bata ngayon, hilig sa pagko-crochet. Oo, ewan ko ba. So yung anak ko, nagko-crochet siyang ganyan. Tapos gagawin niya parang kitchen heart or kung ano man. Maganda yun. Dati, nung bata pa siya, bumibili siya ng yung mga K-pop cards na, ano tawag doon? Basta, yung mga binibenta niya. Tapos ngayon naman, parang mga iba't ibang candies. Papabili sa amin, magpo-pure gold kami, halimbawa, tapos pag nabili, tapos iipunin niya, ilalagay sa isang plastic, bibenta niya ngayon yun. So, yung kinikita niya sa kanya lang, tapos pinambibili niya kung anong gusto niya. Oo, tama. Maganda nga yun, sa thinking sa mga bata na... Financial training na yun para mas maging sila, dependent sila. Independent sila sa sarili na alam nila kung paano. Financially independent. Magandang training ground yung ganun. Anyway, balik tayo kay Tuesday. Si Tuesday nga pala, nag-take din siya ng dubbing, writing, reporting jobs at sa college para kumita. Pero ito trivia lang kung sa mga di masyado nakakilala kay Tuesday kasi kilala si Tuesday is comedian. Na lagi sa mga sitcoms, mga pelikula, sa mga gag show. Pero hindi nakakaalam, si Tuesday po talaga ay singer. And naging vocalist din siya ng bandang Putreska. Oo. Kung naalala niyo pa yung mga batang 90s, yan. Alam mo yung Putreska, di ba? Yung mga Manila Girl. Manila Girl, yan. Yung mga nanonood ng Itbulaga dati. Sa party. Yan, sa party. Pag yung mga nanonood ng Itbulaga, sa dating si Gracia! Yun nga Pag naririnig ko yung Manila Girl, si Gracia talaga yung naisip ko. Kasi siya naka-associate sa kanya yung kanta na yun. Tapos dating si Gracia, may dalang number. Tapos yun yung Tugtog Manila Girl. Yun, ang original na vocalist nun is si Scarlett. Which is nung umalis siya, pinalitan siya ni Tuesday, siya na yung naging vocalist nun. And then after nun, umalis din siya. And nag-solo siya. Anong kanta ni Tuesday? Di ako bakla. Babae po ako. Yan. In 2003 yata yun. Yun yung time na uso yung mga novelty songs. Yes. Kasi yun yung kanta nila Bayani, yung 88. Halos lahat na yata nag-record na ng novelty. Yung pati yung sa stock mo, yung mga sex bomb. Sex bomb. Yung kay Bong Navarro. Yun yung time na puro novelty song. Sikat na sikat. Kasi. So yun na nga, napaka-hardworking ni Tuesday. Talagang, alam mo yung mga sacrifice na ginawa niya, na ipundar niya yung dream house niya, which is masarap sa feeling. Lalo kung nakikita mo yung mga ganitong klase mga winnings sa buhay. Pero may kumakalat na issue ngayon about Tuesday, pero hindi naman ganun kalaking issue na. Talaga? Oo. Kahit Monday pa lang, may issue na sa Monday Tuesday. Pa lang. Isnabera daw kasi. Parang dito, Singapore. Pumunta sa Singapore. May inisnaban daw siya doon. Oo, parang biglang may nag-post sa social media sa Reddit? Hindi ako sure na. Yun nga daw parang
hindi pinansin ni Tuesday itong fan na to. Tapos parang nag-roll daw yung eyes pa ni Tuesday. Parang ganun. Anyway, mahirap maniwala. Mahirap maniwala kasi hindi natin alam eh. Sa dami ng tsaka sa dami ng fans. Minsan, hindi mo lahat mapagbigyan, di ba? Tsaka naglabas naman ng statement si Tuesday na walang ganun. At tsaka humingi ng dispensa na kung may hindi man siya napagbigyan, pasensya na. Pasensya na. Kasi hindi naman kasi laging nasa... Diba? Minsan wala sila sa mood. Minsan kahit pagod sila, may sakit. Hindi ko alam kung ito'y event na invited siya. Pero minsan kasi kahit dun sa event na invited itong mga artist na to, tapos sobrang dami. Alam mo yun, pag sobrang dami ng tao, hindi mo rin mapagbigyan lahat, di ba? Oo naman. Kaya... So, siyempre, ito guys, mga artista, celebrity, ganyan, mga tao lang din yan, napapagod din yung mga yan. Siyempre, hindi rin maganda. Minsan yung timpla nila, ang gising nila, di ba? Kaya intindi na lang natin minsan kung... Pero ako, na-meet ko naman si Tuesday. Ikaw. Kaya alam mo si Tuesday kasi nakasama ko siya. Maraming times na na-meet ko siya. Actually, maraming tao rin nung time na yon. Okay naman. Wala naman ako nakitang hindi maganda sa ugali niya. Siguro itong one time lang. Oo. Alam mo naman ngayon kahit gaano kadaming ginawa mong kabutihan, pag may nagawa kang di maganda isang beses lang, yun magiging ma-overshadow lahat ng mga ginawa mo. Kurado na yung yung magandang nagawa mo. Tsaka mukhang okay na tao na okay naman si Tuesday. Isang beses ko lang siya na... Si Tuesday isang beses ko siya nakasama. I mean, nakapanood ng mga gig nila yan. Okay naman siya. Wala mo masabi, okay naman. Makulit nga yan Makulit. Tsaka Kuwela. Kuwela kasama. So, yun na nga. So, from Dream House. From Dream House. Punta naman tayo nga sa Dream Project. Yan. Grabe ng... Ito ang Dream Project ng magjowa. Magjowa na kasal na daw. Tinatago lang yung Yung mga anak? Yung mga anak. Ay, parang, aldab na naman to? Ay, hindi naman. Hindi aldab. Hindi ito aldab. Ano ba to? Ano yun? Coco Jul. Di ba yun nila? Si Julia Montes at Coco Martin. Yan. Oo. Stanggol. Stanggol, yan. Magkasama sa Dream Project na i-announce early next year. Yan. Ano kayang topic nitong Dream Project na to? Hindi ko alam. Baka Dreamscape to. May pelikula sila. Anyway, ito sa interview ni DJ Chato to sa niya. From the Heart. From the Heart, yan. Sinabi ni Julia, meron kaming Dream Project. Dream story namin. This year, I still start. Hopefully, ma-announce by early next year. Yeah. Hindi po gano'n ng boses niya. Ginagaya ko lang. Pero yun nga, sinabi niya na meron silang niluluto na dream na story na baka... Siguro sila na rin magpo-produce niyan kasi pareho na silang producer. Oo nga pala. So, inamin din ni Julia kay DJ Chachi na mahihain pa rin siya kapag ka-eksena si Coco kahit matagal na silang mag-boyfriend. Ha? Ikaw, para sa'yo, magkakaroon ba minsan ng ganon? Pwede kasi ang huli nilang series ay matagal na nung nagka-partner sila sa isang series. So, siguro medyo... Gusto walang hanggan? Oo. Naiilang siguro ganun. Yung ibig niya sabihin. Naiilang. Pwede mailang. Kasi baka medyo intimate ang scenes nila. Pwede. Ito nga si Marian at si Ding Dong, di ba? Doon sa first project nila na medyo intimate, di ba? Parang sa interview namin na medyo nailang din siya Merong ganung sila mag-asawa na. Ito, mag-boyfriend pala. Magpatawa na daw. hindi. Boyfriend pa lang. Anyway, yun na nga, sinabi niya na hihiya daw siya kapag ka-eksena niya si Coco Martin. And bukod sa acting, co-producer na rin si Julia sa FPJ's Batang Quiapo na tinutulungan si Coco sa documents, schedules, at production. So, yun ang isa sa mga role ni Julia doon. Dami, producer. Ang daming trabaho nun. At least, so, busy siya. Busy siya, di ba? Hindi yung natatengga lang siya sa bahay, nag-aalaga ng siguro may mga aalagang mga dog, siguro, ganun. Okay. Kala ko ano yung naalagaan Nalagay sarili, gano'n. Sabi ni Julia, mas mahirap maging ka-eksena si Coco kaysa mag-produce kasi kinikilig siya sa kanya on set. Di ba?
Ano ba, may kilig factor pa din. Ito naman, love sige, kasi magjowa sila, di ba? Oo, tapos, boyfriend. Pero kinikilig pa rin daw siya pag magka-eksena sila. Di ba? Okay. Sige. Ayaw niya. Ayaw niya yung idea na kinikilig. Nakikilig o natatak o na parang na-intimidate. Hindi kaya ganun? Siguro kinikilig naman talaga. Kahit ako, kiligin ako kay Coco Martin eh. Kahit ako, siguro ka-eksena ako ni Coco Martin. Talagang maano ako eh. Cute naman si Coco. Many times ko na rin siyang nakasama sa ilang events. Cute si Coco. Tsaka magiliw talaga sa mga fans. Sobra. As in, lahat gusto niyang pagbigyan. Talaga? Oo. Naalala ko nun sa isang event namin. Ang dami-dami namin doon na gusto magpa-picture. Diyos ko, talaga naman pinagbigyan niya. And, eto pa yung napansin ko kay Coco ha. Hindi siya katulad, busy si Coco, pero hindi siya katulad ng ibang artista na nagmamadali lagi. Naalala ko noon, parang nagstay pa siya doon sa venue para kumain lang. Hindi siya, di ba sa iba, meron holding area. Doon sila kakain. Siya hindi, doon siya sa kasama ng mga guests doon sa event. Doon din siya kumain at wala siya doon sa gitna ha. Nandun siya sa sulok. Ayun. So sabi ko, ito si Coco medyo walang arte rin. 'Di ba? Medyo na-appreciate ko siya doon. Siya na-appreciate. Kasi alam ko nag-waiter din daw yata siya dati. Yung dating trabaho niya. Ganun. Siguro parang sanay siya sa, hindi, parang may pagka-down to earth pa rin siya regarding sa ganun. So, alam naman natin ang pinagmulan ni Coco, talagang nagsimula sa mababa bago siya naging tapos nag-abroad pa siya, diba? Parang ano siya, tawag ito, OFW dati. Nakwento niya, So, ayun. So, yun na nga, mabalik tayo sa kanila. Coco publicly confirmed kanilang relasyon noong May 2023. 12 years na silang magkasama, pero pinapalaga nila ang privacy ng relasyon. 30 years old ngayon si Julia, so 18. 18? Okay. Biglang, tuwas kilay mo. May tuwas ang kilay. Hindi, may na ako sa mate. Siguro, tama siguro. Okay. So, una sila nagkatrabaho together sa walang hanggan. Tama, walang hanggan. Noong 2012. So, ilang taon si Julia nun? Hindi ko alam, may na ako sa mati ko na Okay. Sige, okay. Basta magkasama sila. Oo. Tsaka, artista lang naman, nagkasama lang naman sila. Sabi pag nagkasama trabaho lang naman. Sabi pag magkasama sa magkarelasyon na kayo, syempre hindi. Masyado kayo, trabaho lang. Sabi ni Julia kay DJ Chacha, tungkol sa sahod at gastusin. Ito, gusto ko itong sinabi ni Julia na to. Sige, ano ba yan? Regarding sa sahod at gastusin ng Pilipino. Sabi niya, napapansin ko kasi, ito quote tumataas ang gastusin, ang bilihin, lahat, pero ang sweldo hindi tumataas. So sana, kung may tumataas man sa Pilipinas, tumaas din sana yung salary kasi hindi na babalanse. Tama. Ganun yung tono niya. Di ba? Tama naman, di ba? Ramdam naman natin yan, diba? Tayo na mga... Tayo nasa laylayan. Oo, na mga nagtatrabaho, di ba? Siguro kahit nga tambay, ramdam din. Oo, ramdam. Ang hirap na magsyabo ngayon. Parang ganun. Uy. Pero, nakaka-proud naman to si Julia kasi napapansin niya yan. Parang, feeling ko siya yung decision maker sa isang household. Pala decision. Wow. Siya yung nagde-decide na ng mga, syempre, mga bibilin. Ganyan. Gagasusin, magkano kailangang ilabas on this week, for this week, or next month, magkano ang mga, ganun, di ba? So, naging siya ngayon, yung adulting, yan, sa adulting stage siya ngayon. 13 na yan. 13 na, dapat lang talaga. Pero ngayon, ramdam niya yung mga nangyayari sa Pilipinas. Ito, nagbo-voice out na rin siguro na rin siya regarding sa mga nangyayari na ang mga taong bayan is nadedehado dahil sa mga nangyayaring mga anomalya sa gobyerno. Dagdag pa ni Julia kay DJ Chacha, ang layo ng bigas sa sweldo na hindi tumataas. Plus, pamasahe pa lang natin everyday. Magkano lang ang sweldo nila? Kakain pa sila. Yes. Ano lang matitira sa pamilya nila? Diba? Diba? Yung concern niya talaga to the highest level. Yung concern. Kasi ba naman,
wala pa rin yung 20 mils. Oo. Tsaka yung 1,000 ni Cayetano, 10,000. 10,000 yun, diba? uy. Sayang. Ngayon may bago naman. Ano mga bago? Yung bago? Yun daw, 2,000 pababa ang bill sa kuryente. Libre. Libre? Diba meron nun? Di ko alam yan Ano yung mga pangako na yan? Nako, huwag ka maniwala sa mga ganyan. Ay, nako, diba? Julia Points, sinabi niya kay DJ Chacha ulit, kahit may sasakyan ka, gas at pamasahe, pati gastusin araw-araw, mataas pero sweldo, same lang. Para sa mga walang sasakyan, dagdag pasanin sa pamasahe. Totoo naman, ito hindi balance ang income sa gastusin. Kasi nga, parang kaya nawala yung balanse. Kasi dito lang sa mga politiko napunta yung budget. Budget. Oo, walang napunta dito sa mga sa mga nasa laylayan, sa mga constituents. Isipin mo, no? Kung yung mga nakukuha ng mga politiko na yan, kung wala lang talagang corruption, ang ganda sana ng buhay ng Pilipinas, no? Kasi lahat ng benefits na kukuha natin ng buo, ng walang di ba? Na di tayo sa kakarampot na binibili natin. Lahat, paganda, pantay-pantay. Sayang, hindi nagkagano ng Pilipinas. Ramdam na ramdam niya yung kawalan ng balanse. Pero siguro boring pag masyadong maganda ang ng Pilipinas. Pero wag naman ganito kalala yung nangyayari, my God. Wala, ganun talaga Kailangan talaga may isang ahon mula ang maging chosen one siguro. Chosen one. Para, alam mo yun, ayusin yung Pilipinas. Pero speaking ko, hindi. Kahit gaano ka galing, hindi mo maayos. Kailangan tulong-tulong tayo. Kailangan lahat tayo. Hindi isa lang. Kasi nga, di ba, united we stand. Yan. Unity! Yan. Unity, hindi unity. Kaya nga. Kasi ako, ang dream ko lang talaga is, to protect the world from devastation, Parang, to unite all people within our nation. To spread the truth and love, yan. To extend our reach to the skies above. Yun yung mga dream ko. Squirrel! Grabe. Anyway, muli tayo kay Julia, na isang entrepreneur. Tinitipis rin yung Chacha regarding sa entrepreneurship. Lagi akong bubulong sa word na yan. Entrepreneurship. Nag-start ng food business na take-out noong 2024. Commissary, parang commissary. And then catering, food carts, delivery, dream project ng family. Commissary yan sa mga canteen, yung mga... Oo, yan, ganyan, mga commissary. Malaki rin kita doon kasi meron ka ng regular customer di ba? Like, halimbawa sa loob ng BPO, di ba? Mga call center, di ba? Yan. Yung mga ganun. Or sa school, di ba? Sa school yan, commissary, gumagawa kami pag di kami nakabayad ng tuition fee, gagawa kami ganyan. Commissary note. Pag di nakabayad. Meron sa inyo. Promissory. Mali pala. Sorry guys. Grabe. Nagugutom na ako kasi pinag-usapan natin tungkol sa mga pagkain. Yan. Kanina, yung mga Asian, yung po, grabe. Tuesday. Yan. Hanap nga tayo ng nagugutom na ako. Ramen. Kaya nga. Tsaka, yan. Nagugutom na ako. Anyway, balik tayo. Ito na nga, since sinabi ni Julia na may dream project sila ni Coco Martin. Ito namang food business ay dream project ng pamilya niya, lalo na ng lola niya. Lola niya. Imagine. How family-oriented naman. Yan. Wala na siya mag-asawa. Si Julia May asawa na daw. Ang sabi niya, lahat ng dream siya is parang step by step. One at a time, baby steps muna. Yung baby steps muna. Ay, nako, ewan mo ba? Hintayin na lang natin yan. Naluma kayong baby? Hindi. Na aminin nila yun. Siguro aminin nila siguro yan. Baby steps muna. Diba? Time will tell. Pero, anong next? Chika natin. Ayan, ito naman from... Mga baby to, malalaki na. Kambal. Ayan. So ito nga, ito naman tungkol sa paboritong twins ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Dalawang twins to. Dalawang pares ng twins. Parang sila lang yung talagang sikat na na twins. Na mga twins. Oy, si Richard at Raymond oo nga pala. Identical twins naman. So sa era na to, in this era, sila na yun,
Oo, sa era na to. Sila yung mga sikat na mga kambal. So, ang pinag-uusapan natin ay sila... Mabi at Cassie. Yan, mga Legaspi twins. And also yung Mulak twins, Andres at Natasha. Sinagot nila yung mga pagkukumpara sa kanilang dalawang pares. Parang babies pa lang yung mga yan. Hindi na nawala yung comparison na yan, di ba? Babies pa lang sila parang... Tutok na ang mga tao. Ano mga Pilipino, di ba? Pag may mga... Sa no? I-compare mo. Kahit baby pa lang, i-compare mo na. Diba? Tapos parang pinagsasabong talaga nila. Sino yung maganda, sino yung gwapo, sino yung matangkad. Diba? Sino yung successful, sino yung gano'n. Tama. Ito naman, sa Fast Talk with Boy Abunda, nung October... Kailan ba? October 9? October 9. Yan. Sinabi ni Mabi, yan. All I can say... gayahin ko lang boss ni Mabi. Yes, sige. All I can say, ay, really so good. Ganyan ba? Alin? Hindi. Malaki na nga po si Mabi ngayon. Hindi na siya baby. Grabe. All I can say with that release, I'm good friends with both of them. We just laugh about it. They have their own identity. We have our own identity. Tama naman, oo. May magkaiba naman silang talents, di ba? May iba't iba silang personality. Tapos may ibang project yung isa, iba yung project. Alam mo yun, maganda. And sabi ni Cassie naman, well, acquaintances lang, I just met them parang last year ba yun? O hindi pa siya sigurado. Oo. Kasi parang itong si Andres at si Natasha, nagtapos muna ng pag-aaral. Yeah. So parang 2 years ago lang yata sila talagang nag-full sa... Which is maganda. Ito talaga, para sa akin okay yun kasi alam mo yun, may plano siguro silang mag-artista rin. Siguro sabi ng parents nila, no, mag-study muna kayo, mag-aral muna kayo. Bago kayo mag-venture sa ganyan. Mas maganda kasi pag inumpisa mo na sa pag-arte, although maganda, okay yung kita, ganyan. Pero later on, magkakaroon ko pa rin ng regret na sana natapos ko yung pag-aaral ko, di ba? Alam natin yan, ang daming artista ngayon na naghahabol sa pag-aaral, di ba? Nag-focus sila sa pag-aartista during their youth. And ngayong medyo may edad na, tsaka sila naghahabol. Although, wala namang mali. Kasi wala namang edad na pinipili ang education. Tama. Nila. Kaya piliin nyo lagi ang diploma bago discount. Yan. Pag-usapan natin yan sa Pag-usapan natin yan sa susunod na issue ng Marites On Air. Yeah. Baka ilagay namin sa sa podcast ng kaibigan ko na mabait na control yung project. Biro na. Excited ako noon na makilala sila. Sabi niya, cool na they finally entered the industry, sabi ni Mavin Cass. Kasi nauna yata sila, Mavin, no? Ito mga Legaspi. Alam ko, bata pa lang sila nun. May mga commercial pa sila ng ice cream. Buong pamilya sila. Selecta ba yun? Yata. Select. Basta, alam mo, bata pa lang sila. Hindi ko pa rin sabihin bata pa sila, pero kakakitaan na sila. Pero, I mean, nag-endorse na sila. Compare naman kay... hindi. Yung Mulak Twins din, kung may commercial sila nung Jollibee. Nung bata pa sila. Pero isang beses lang yun. Tapos hindi... parang hindi na tapos nag-aaral yung Mulak Twins hanggang nag-graduate. Kaya bago lang sila sa showbiz. Diba? So, at least in fairness, umaano sila, umahabol sila. Sumasabay sila. Yan. Sumasabay sa mga sikat na ngayon. Itong mga tsaka love team din yan. Background lang tayo guys. Si Mabet Cassie Legaspi. Siyempre anak sila nila Carmina Villaruel and Soren Legaspi. Pinanganak sila nung January 6, 2001. Yan, si Andres naman at Natasha Mulak, anak sila ni Aga Mulak, ni Charlene Gonzalez. And pinanganak sila, they were born November 5, 2001. So, same year lang. Months lang yung nila. Wala pa palang 1 year yung pagitan. Okay. Wala pang 1 year. So, parehong showbiz royalty, syempre, halos magkakapareho ang edad. Ang galing ang galing. Galing, Si twins, tapos halos magkasing edad. Tapos mga royalty sa mga Nepo twins. Nepo. Pwede mo masabing Nepo kasi mga magulang nila. Yun namang Nepo, hindi naman laging negative. Hindi negative. So, masabing Nepo talaga sila kasi nga, mga magulang nila established na makilala na. Sa industry. Darating kaya sa punto ng buhay natin na may makita tayong triplets naman na na mga anak ng celebrity, no? Parang wala pa, no? Wala pa siguro, no? Sana kung magkaroon ng gano'n, anak niya puro lalaki, 3. Makalala niyang kwando.
Pero Roelio, no? Kwak, kwak, kwak. Kwak. Ang dalawang set of twins ay abala sa kanilang project, kaya natural lang na hindi gaano nabibigyan pansin ng mga bago kumpara. Kasi si Andres, busy siya sa kakatapos lang nung movie nila, yung Minamahal. Yan. Minamahal, kasama si Bulaklak. Nakalimutan ka. Basta may kay Ashtin Olvigo. So, yun, may collab team siya. Si Atasha naman, busy naman siya sa pag-hosting sa Itbulaga. Yan. Yung Legaspi twins naman, may bagong sila? Yes, may bagong series yung Legaspi Family. Family kasama yung tatay sa GMA. Silang 4. Tapos, ang alam ko si Mavi, magkakaroon kasi ng PBB collab version 2. Si Mavi kasi doon sa version 1 nandun na siya nag-host, and dito babalik siya as host. Babalik siya as host na ngayon. Yes, oo. Si Cassie naman? Si Cassie, yun lang ang alam ko, yung sa series lang. Sa series lang. So, siya, Love Life ba siya? Wala naman sila ni Karen? Love Life. Parang wala, no? Hindi Karen. Namatay na yung... Mabili si Darren ako. Namatay yung issue. Yung issue, okay. Grabe naman kayo. Hindi, okay yun si Darren. Namatay na yung issue ng dalawa. Pero, they look good. Parang si Darren na okay na yung katawan ni Darren ngayon, ha? Sabi nga, katawan ni girl. Sabi nga, isa nating kasama ang Yummy. Sabi. Yung mami. Sabi na kaibigan namin Kiki, yummy daw siya. Ang yummy daw ngayon si Darren. Malay mo, biglang mag-announce Cassie at si Darren na pala. Ganun. Kaya si Tasha naman yung target ni Darren Espanto, no? Hindi, akala ko sasabihin mo, Mavi at Darren. Kasi isipin mo, di ba, dalawang set of twins sila. What if, magkaroon ng project yung, mag-partner naman yung, di ba? Ang saya nun. Pwede, kaya lang magkaiba sila ng management. Ganaga. Di ba? Hindi imposible siguro yan. May chance na magkakasama yung mga twins. ABS-CBN nga, tsaka GMA. Di ba? Wala nakakaisip na mangyari, pero nangyari. So, di natin masabi, only time will tell. Yes. So yun na nga, kambal. Kambal na chika sa atin ngayon. So thank you again guys sa pagsuporta, sa pagtutungangan na naman ng 30 minutes, sa pag-click sa mga mukha namin sa YouTube, sa Facebook, kung saan naman. Again, don't forget to like the video and click the notification bell para always updated kayo sa bago naming latest chika. And syempre, follow us na rin sa aming mga social media like Facebook, Twitter, which is X na pala ngayon. So, yun na. Instagram, TikTok, just type in Diskurso on Air. Pare-pare lang naman yung mga yan. So, click nyo lang. At pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Ayan. So, yun na nga. So, again guys, thank you sa panonood sa amin. So, abangan nyo. Next episodes namin. Yan. Magkakaroon tayo ng konting pagbabago. Konting pagbabago. Medyo magiging edgy kami. Mga edgy na kami ngayon. At medyo... maghahakot kami ng basher. Di no sa ganun. Bibigyan na namin yung mga POV, mga point of views namin sa mga bagay-bagay. So, mas marami tayong POV. Mas medyo prangkahan to. No holds barred to. Yan. Sure ka dyan, No holds barred. No holds barred na next namin. So, niluluto namin lahat yan, guys. Kasi gusto namin magkaroon ng spice yung mga usapin natin ngayon. Yun ang tingin ko is magiging magandang concept ng show. So, sana kayo sa amin. Makihalo kayo sa conversation. Magkaroon tayo talaga ng diskurso. Nasa diskurso. Diskurso yan. Healthy, at kailangan healthy naman. Healthy naman. Inubo ko. Inubo. Pero healthy pa rin tayo. Pero yun nga, ito ang inyong paboritong Squirtle. Si Tito Ace, walang iba. At ito ang inyong macho chismoso. Siyempre si Tito Ace. Kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang Mamarites ng Pilipinas. At ito ang Marites on Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka.
kislap ng camera. Sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Heto na mga Mars, heto na mga sis.